Isa sa programang itinataguyod sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapanatili ng seguridad sa pagkain sa kabila ng nararanasang pabago-bagong panahon kung saan magpapalakas din ito sa kita ng ating mga magsasaka. Nagbabalik si Vel Custodio. Patuloy ang mga programa ng pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa climate resiliency ng mga pananim. Ito'y mapapanatili ang seguridad sa pagkain sa kabila ng pabago-bagong panahon. Isa na rito ang pagbabago ng cropping calendar o climate smart agriculture na nagpaparami ng cropping intensity. Dito itinatapat ng National Irrigation Administration sa tag-ulan ng cropping season para tumaas ang yield o ani ng palay. Makatutulong din ito para pataasin ang kita ng mga magsasaka. Patuloy din ang solar pump irrigation projects ng NIA na libre para sa mga magsasaka. Ito rin yung mga producers natin ng high-value crops. So, makita nyo lang sana, like mga projects namin sa Cebu, makita mo yung pagbabago ng buhay ng ating mga farmers kasi ngayon marami na nagpapatayo ng mga konkretong bahay doon. So, yung tulong na ito, talagang far-reaching ang naabot na ito. Ito yung, di ba ang gusto ng ating Pangulo is pababain ng poverty incidence? Ang more than 50% ng ating mahirap na sa agricultural sector. Ang maganda dito sa solar-driven irrigation natin, pump irrigation, 4 to 6 months lang namin tinatayo. So, mabilis yung turnover natin dito. Nagtutulungan naman ng NIA at DPWH para sa pagpapaganda ng sistema sa flood control sa mga dams, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Nagpapatupad din ng Department of Agriculture ng alternate wetting and drying. Pinopromote din natin through technical expertise galing sa World Bank, sa ADB, yung ibang proven technology kagaya ng alternate wetting and drying to minimize yung requirements sa tubig, yung flood-resistant, drought-resistant varieties. Simula 2022 hanggang mid-2025, may kabuuang 11.7 million farmers na ang nakinabang sa insurance na may katumbas sa 390 billion pesos insurance coverage. It involves almost 5 million hectares sa rice, 1.63 million hectares sa corn, almost 6 million heads ng poultry and livestock. Sa high value is almost 1.65 million. So in terms of policies, nasa more than 13,000 policies yung naibigay nila. So ganito kalaki na yung na-cover ng insurance. Patuloy ang pagpapalawak ng DA sa source of insurance para sa mga lokal na magsasaka. Ayon sa kagawaran, target pa nilang isama ang pribadong sektor bilang source of insurance sa 2026. Ngayon, meron din tayong binubuong proyekto na kung saan i-involve na natin ang private sector sa insurance at magbubuo tayo ng co-insurance pool para mas mapalaki pa natin, mas papalawak pa yung coverage ng insurance. Beyond doon sa ibinibigay lamang ng PCIC or Philippine Crop Insurance Corporation. Sa ilalim naman ng Coconut Farmers and Industry Development Plan, magkakaroon ng social protection ng mga magsasaka ng niyog, kabilang ditong medical assistance at scholarship package. Mahalaga ang mga proyektong ito para sa mga magsasaka, lalo na tumalaki ang populasyon ng manggagawa sa sektor ng agrikultura. Ayon sa DA, 9% ng gross domestic product ay nagmumula sa agriculture sector. Sinisiguro rin ng kasalukuyang administrasyon na may sapat na buffer stock ang National Food Authority para naman sa mga mangangailangan sa panahon ng kalamidad. 35,000 metric tons kada buwan o mahigit 400 metrikong tonelada ng bigas sa isang taon ang inilalaan ng NFA sa DSWD. Para sa SONA 2025 Integrated State Media, Vel Custodio, PTV.